Ang huling sulat. Sa isang maliit na bayan, may isang dalagang nagngangalang Mia. Tahimik siya, simple, at masayahin. Araw-araw, dumadaan siya sa lumang parke papunta sa trabaho. Isang araw, napansin niya ang isang binatang laging nakaupo sa parehong bangko. Ang pangalan nito ay Ethan. Mahilig itong magsulat sa maliit na kwaderno habang pinapanood ang mga taong dumaraan. Sa una, simpleng tinginan lang ang namamagitan sa kanila. Hanggang sa isang araw, nahulog ang panyo ni Mia at mabilis itong pinulot ni Ethan. "Saya yata ito," sabi ni Ethan habang nakangiti. "Salamat," sagot ni Mia bahagyang namumula. Mula noon, naging madalas na ang kanilang pag-uusap. Sa parke, sa daan, at minsan ay sabay pa silang umuuwi. Unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin, sinabi ni Ethan, "Mia, alam mo ba? Sa lahat ng sinusulat ko, ikaw ang pinakamaganda kong kwento." Napangiti si Mia at sinagot, "At ikaw naman ang dahilan kung bakit gusto kong maniwala ulit sa pag-ibig." Naging masaya ang kanilang relasyon. Ngunit dumating ang araw na kinailangang umalis ni Ethan papuntang ibang bansa para sa trabaho. Bago siya umalis, iniabot niya kay Mia ang isang sulat. "Buksan mo lang ito kapag namimiss mo ako." Lumipas ang mga buwan. Mahirap ang long-distance relationship. Hanggang sa isang araw, tumigil si Ethan sa pagpapadala ng mensahe. Nag-aalala si Mia. Sa sobrang lungkot, binuksan niya ang sulat. Nakasulat doon, "Kung dumating ang araw na mawala ako sa tabi mo, tandaan mo, ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. At kahit saan ako dalhin ng tadhana, babalik ako sa'yo." Napaluha si Mia. Pagkalipas ng isang taon, habang naglalakad siya sa parehong parke, may narinig siyang pamilyar na boses. "Na-miss mo ba ako?" Paglingon niya, si Ethan iyon. Nakangiti, hawak ang parehong kwaderno. Tumakbo si Mia at niyakap siya ng mahigpit. At sa pagkakataong iyon, napatunayan nilang ang tunay na pag-ibig. Kahit gaano kalayo o katagal, ay laging nakakahanap ng daan pauwi.